ngayon, kaya gusto natin syempreng tahimik at relaxing. Pero pasensya na po. Dahil ang una nating istorya, heto. Walang matatahimik sa gabing ito. Kahit saan ka dumaan ngayon, ito ang maririnig. Pati nga sa iba naming shoots na wala namang kinalaman sa lato-lato, nasasagap ang tunog ng tila pambansang laruang ito ngayon. Sinasalak po yung ears niya. Kasi parang sensitive po sa ears niya. Saka po malambing po. Lato-lato. Lato-lato. Nadahilan na rin daw para ang ilan maglabo-labo. Pasa ng lato-lato. Kagaya na lang ng videong ito kung saan nakuna ng mga batang naglalato-lato na nauwi sa away. Ay, pinlaro dito ng pasa ng lato-lato. 2 linggo pa lang ang nakalilipas mula nung itinampok natin ang lato-lato na usong-uso, hindi lang sa mga bata. Yun nga lang, ngayon, ito na rin daw ang pinagmumulan ng away. Ang video kuha sa kalsadang ito sa Pinagbuhatan, Pasig na caught on cam ni Jepoy. Natutulog po kasi ako noon pagkasilip ko po sa bintana. Ang ingay po nila. Pasa ng lato-lato. Bigla sila nagampasan, nagulat na lang ako. Pasa ng lato-lato. Ang mga nagkarambolang bata, nagkayakapan na habang kanya-kanyang hampas ng lato-lato sa kani-kanilang likod. Ang isang ito, umayuda na ng suntok sa kalaro. Habang ang isa, napahawak na sa grills ng tindahan. Nagsimula raw na masayang naglalaro ang mga batang ito. Nagkapikunan. Natalo yung isa nagngamon. Papayag daw kami na magampasan na lang daw ng lato-lato kaysa magingay. Hindi naman ako nasaktan. Sakit lang ng kurot. Pasa ng lato-lato. Napas ko po siguro sa uso. Dumugo pa yung uso niya po. Bilang nanay, nasaktan po ako. Siyempre, nasaktan yung anak ko. Ayoko pong maano yung mata niya, lalo yung mukha niya. Paano ko magkapasa? Mabuti na lang daw at wala sa kanila ang malalang nasaktan. Sinaway po kami, tsaka po kami nagsiyalisan. Bati-bati na agad. Yung nangyari po na yun sa video ko, hindi ko po alam yun. Sila po ay nagpaalam po sa akin na maglalaro lang. Kaya ang mga bagets, pinagbawalan ng humawak ng lato-lato. Hindi nga magandang laro yan, kaya dapat itigil na niya. Pasensya po sa inyo kung naingayan po kayo. Kasi yung anak ko makulit. Ngunit tila wala pa ring makaawat sa kasikatan ngayon ng lato-lato. Paborito itong gawa ng memes, videos at reels. Kaliwat kanan ang mga lato-lato showdown, gaya sa graduation ball na ito, kung saan ang mga estudyante nagpatagalan pa sa paglalaro ng lato-lato. Naisip po namin yon, ipalaro din po namin yun sa isang formal event para po mas maging fun and memorable yung experience po ng mga participant. Ang mga residente ng barangay Pinagbuhatan nakokonsumisyon at naririndi sa ingay nito. Napakasakit na raw sa ulo. Gagalit nga ako sa mga bata na maingay. Agang-agaw, mag-ingay na sila. Marami sila. Nag-i-exhibition. Parang nasa sabungan. Masakit sa ulo, lalo na katulad ko, matanda na ako. Hanggang maghapon yan, may stress ka, sasakit yung ulo mo sa ingay ng lato-lato. Nakakarindi. Pag talagang hindi na maniwala sa verbal na pagsaway, talagang kukuha na lang ako ng tubig niyan, bubuhusan ko sila para umalis lang sila. Ang tanong ng ilan, ang ingay na nililikha ng lato-lato, maituturing nga bang noise pollution? Lato-lato kasi paulit-ulit. Meron siyang 6 clocks per second. Para siyang nakakapagbigay ng torturing effect sa tao. Ngayon, yung sinasabi naman na epekto sa pandinig, pagka nakinig ka ng mas mataas pa sa 80, 90 or 104, ang epekto nun, mabibingi ka dun sa mga lower decibels. Meron tayong Article 694 na dinidescribe kung ano yung tinatawag nating nuisance. Ang nuisance kasi, ito'y kahit anong akto or ginagawa ng tao na nakakakos ng pagkakairita
or nakaka-offend sa iba. So kasama na dito yung labis-labis na ingay. Ang tinitignan dito ay kung nakakaabala ba sa ibang tao. So kung maraming naapektuhan, yan ang tinatawag na public nuisance. Pwedeng humingi ng danyos yung mga taong apektado. Samantala, ang barangay Pinagbuhatan, pinaalalahanan ng kanilang mga residente sa limitasyon sa paglalaro ng lato-lato. Pag sobrang ingay na, yan ay dapat ireklamo nila sa amin at agad-agad pupuntahan namin yan. Ang ibang eskwelahan, ipinagbawal na rin ang pagdadala ng lato-lato. Sa dahilang una, ayaw namin yung epekto na masasaktan yung mga bata. Pangalawa, yung ingay na nililikha nitong lato-lato kapag nilalaro niya. Ang FDA naglabas na rin ng public health warning na hindi lahat ng lato-lato ligtas laruin. Hindi dumaan sa pagsusuri ng FDA ang laruan na ito. Hindi natin matitiyak na ang mga materials na ginamit dito ay kalidad o ligtas kung sakali man ma-ingest ng mga bata. May mga lato-lato na medyo malalaki ang sizes at hugis nito, kaya kung paslit ang maglalaro nito, possible po talaga silang magkaroon ng injury. Sa mga punong-puno na sa mga tunog ng pakapak ng lato-lato, hayaan na lang nating si Ruru Madrid ang sumigaw para sa ating lahat. Gumaganda ang kahit marami ang tutol, tuloy ang kasalan sa Mindoro sa pagitan ng groom na 36 years old at ng bride na 79. Kapag sila'y magkasama, iisipin mo raw na sila'y mag-ina. Ang iba nga, napagkakamalan pa silang maglola. Madalas makakasalubong namin, nanay mo, lola mo, o anak mo. Pero ang totoo, sila'y magjowa. Nagkakilala sila noong si lalaki 26 anyos lang, habang si lola 69 anyos. Mahigit 4 na dekada ang agwat ng kanilang mga edad. Si lola taga-Hawaii, habang si lalaki masahista sa kanilang bayan sa Pola, Oriental, Mindoro. Ang tanong tuloy ng iba, ang pagkaalam nga ng tao, lulukohin lang niya ako. Pag nagkaroon na raw ito ng green card, kayang-kaya daw akong iwanan dahil bata siya kaysa sa akin. Pag may ganyan kang manliligaw, jojowain o totropahin? May dati raw mister si Lola Julia. 1971 ako pumunta ng Hawaii, housekeeping. My first husband, wala kaming anak, pero kami may adopt na 2. Pero taong 2008, namatay sa cancer ang asawa ni Lola Julia. Narito sa Pilipinas ang mga labi nito. Doon mo maiisip, sino mag-aruga sa iyo pag ikay tumanda? Hanggang taong 2012, nung umuwi si Lola Julia sa Mindoro para bisitahin ang puntod ng namayapa niyang mister. Sabi ko, masakit ang ganito. May alam ka bang nagmamasahe? Ang apo ni Lola, ipinatawag daw ang masahista sa kanilang baryo, si Eugene. Friend, punta ka dito kasi yung lola ko nagaling Hawaii. Masakit yung braso niya. Minasahe ko siya. Parang isang bulaklak na kay ganda na inabot mo sa iyong sinisinta. At ang natutulog daw na dugo ni Lola biglang nabuhay sa galing magmasahe at pagiging maboka ni Eugene. Bandang hapon nagkainuman, single daw siya. Sabi ko, kahit sang simbahan, papakasalan kita. Parang doon nag-umpisa sa mga biro-biroan na yan. Si Eugene, aminadong noon pa man, ang kanya raw type yung mas may edad sa kanya. Gusto ko lang na mas matured. Wala akong feeling pag mas bata sa akin. Araw-araw na raw dumalaw si Eugene kay Lola Julia. Pinupunta ko sila sa hapon, libot-libot, madaling araw na kami umuwi. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti.
Gusto raw niya ako, yung sister-in-law ko, parang nakakahalata na rin na may gusto ito. Ang nasabi ko lang, bata na yun, anak ko ako yun eh. Sabi ko sa kanya, ikaw na bata ka eh, papunta ka pa lang, ako'y pabalik na eh. Idagdag pa riyan na natuklasan daw ni Lola na si Eugene may ka-talking stage. 4 sila nun, mas may edad talaga sa akin yan. Gayunman, pinatunayan daw ni Eugene na sa kanilang lahat, kay Lola siya seryoso. Brinay ko na agad silang lahat. Hindi na pala ganun biruan yung relationship. Hanggang sa nahulog na nga ang loob ko. After 3 days, kami na. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Pero ang mga ampon ni Lola Julia, tutol sa kanilang relasyon. Sobrang laki ang gap ng edad nila. Iniisip ko baka lukuhin lang siyante. Baka pera na yung niya para makaalis ng bansa. Isang adapt niya, ayaw niya sa akin kasi wala daw akong ipapakain sa mama niya. Sa kainitan ng kanilang pagkakamabutihan, si Lola kinailangang bumalik ng Amerika. Kinuha ko yung cellphone number niya. Nag-load lang ako ng 120 pesos noon. And then, tinawagan ko siyang. Pagdating ko nga ng Hawaii, aba, hindi pa ako nakakarating ng bahay eh. Ante, may tawag ka galing Pilipinas. I'm so happy. No na lamang the call is from here. Ang iyong nilaan na pagmamahal, ang dulot nito ay tunay na ligaya. Talagang tawagan lang ng tawagan. Umaga, tanghali, hapon. Ito na ba, Lord, ang ipinagkaloob mo sa akin na maging kasama ko? Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Sa muli niyang pag-uwi sa Pilipinas noong 2013, sinelyuhan na niya ang kanilang relasyon. Basta I come here in Philippines to get married him. Siya na yung nagsabi na magpakasal na tayo. Nagpakasal sila sa West kahit patutol ang pamilya ni Lola. Dalawa lang ang umaten sa akin, yung nanay ko at saka yung bunso kong kapatid. Sa kanya, wala. Kahit siya na may edad sa akin, tunay ko sa kanya anak. Kung ano yung pagmamahal ko sa anak ko, ganun din ang pagmamahal ko sa manugang ko. Kahit alam kong against lahat, I don't care. Walang nakakaalam na gano'n ang gagawin ko. Hanggang ipinitisyon na rin ni Lola si Eugene para makasunod sa kanya sa Amerika. Masaya dahil may kasama na. Pinaglulutuan nga niya ako ng masarap kasi hindi ako marunong magluto. After ko makakuha ng green card ko, iiwanan ko lang siya. And then hawabayaan na. Pero hindi naman nangyari. 10 years na kami. Habang nagtagal naman, nakikita ko sobra yung care ni kuya kay ante. Doon ko na-realize age doesn't matter. Tanggap na namin dahil nakikita namin yung pagmamahal talaga niya kay ante. Hindi sumanggi sa isipan ko na iwanan siya. Ayoko maging tama kayo sa sinasabi ninyo sa akin. Pinakita lang namin na totoo yung pagmamahal ko sa kanya. Katunayan, ngayong retirado na si Lola Julia, si Eugene ang bumubuhay na sa kanya. Caregiver siya ngayon sa Hawaii. 4 years ago na. Hindi ko na siya pinagtatrabaho. Kasi may edad na siya. Gusto kong happy life na yung maging buhay niya. Yung buong unit namin. May CCTV camera doon para kita ko pa rin siya habang ako'y nasa trabaho. This is my doctor. Siya ang lahat para sa health ko. Everything, my medicine, siya ang nakakaalam lahat bago ibigay niya sa akin. Kung hindi siya masipag, wala. Kaya kahit alam kong against sila, wala akong pakialam dahil hindi nila nararamdaman ang nararamdaman ko. At para ipagdiwang ang kanilang 10th civil wedding anniversary, sina Lola Julia at Eugene, nito lang Mayo, humarap sa dambana. 79 years old na ngayon si Lola Julia. Si Eugene, 36. Ang groomsmen ni Eugene, mga binata. Habang ang kinuhang mga bridesmaid ni Lola, ang kanyang mga amiga na pare-parehong byuda na. Excited talaga dahil yung edad namin ito nakuha pa kaming abay. Tuwan-tuwa ako dahil malay ninyo, makatagpo din ako hanggang Nararapat lang. Here comes the bride, all dressed in gold and white. Gumaganda ang paligid, kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Edad, ang layo
malayo eh. First time kong magkasal ng ganun sa almost 30 years na akong pari. Ito man daw ang pinakamasayang yugto ng kanilang buhay, meron pa ring kulang ang mga anak-anakan kasi ni Lola Julia sa kanilang kasal, absent. Kalahati ang saya, kalahati ang lungkot. Sila naman ang lumalayo. Ay, anong magagawa ko? Sa akin, kung magiging okay naman lahat, kung dadalawin nila yung mama nila, hindi ko naman sila pagtatabuyan. Etong relationship is about you and him or her. So dapat i-focus lang ninyo ang relationship niyo sa isa't isa. Kung tayo may relatives na nandyan sa relationship na ganyan, give them a chance. Lahat ginagawa ko para sa kanya. Doon ko lang pinakikita sa kanila na totoo yung pagmamahal ko sa asawa ko. Mahal niya talaga ako. Hanggang sa ako'y mamatay siguro. Isasakripisyo talaga niya ang buhay niya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Pag-ibig nga ang susi, nararapat lang ibahagi. Sobra-sobrang kaligayahan na ang dinulot niya sa akin. Sabi mo daw sa akin. Ay, alam mo na yun. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay, ilayo sa karamdaman, at tayo ay magsasama pa ng matagal. Sa mga marites dyan, pag-inggit, pikit. Sa mga single naman, antay-antay lang. Maglato-lato muna. At baka ang sa inyo'y nakatadhana, nakatakda pa lang, isilang. Isang mundong puno ng pag-ibig. Kung madalas daw na mga ina ang nag-aalaga sa mga bata, ibahin nyo ang mister ni Judilyn na si Jepoy. Liligo na yan! Ito raw kasi ang nagpapaligo at nag-aasikaso sa dalawa nilang anak, lalong-lalo na sa bunso nilang si Gab-Gab. Naglalaro, binibili po ako ni daddy ng laruan. Hands-on daddy po siya sa dalawa naming anak. Kahit po pag galing siya ng trabaho, siya na po yung mag-aasikaso po sa mga bata. Kili-kili, tas. Pero hindi na raw ito magagawa ngayon ni Jepoy. Ang matibay na haligi kasi ng kanilang pamilya, hindi na nakapaglalakad o kahit makatayo man lang. Ang kanyang mga braso nakabaluktot. Nakayupi ang mga binti. Ang amang nag-aalaga noon ng kanyang mga anak. Ang siya na ngayong inaalagaan ng bunsong si Gab-Gab, kahit na 5 taong gulang pa lang siya. Daddy, kasi wag kami na magpakain, magsasabi, magsasabi. Sad po ako kasi po gusto na po kumain si Daddy. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na si Judilyn para maghanda ng kanilang agahan dito sa kanilang tahanan sa Morong, Rizal. Si Gab-Gab naman, imbes na maglaro sa labas, dumiretso sa kwarto ng kanyang daddy Jepoy para makipagkwentuhan. Daddy, may ginagawa kami sa school, naggagawa kami ng mga pangalan, tapos gumagawa kami ng mga shapes. Si Gab-Gab at ang kanyang 12 anyos na Kuya Joff ang katuwang na ng kanilang Mommy Judilyn sa pagpapakain sa kanilang Daddy Jepoy. Pagkakain po si Daddy, susubuan po ni Kuya. 1, 2, 3. Ligo na.
After po niya maligo, doon na po namin siya kukuryentehin at i-ultrasound. Pagkatapos ng gawain sa bahay, si Judilyn pumapasok sa pinagtatrabahuhang grocery kung saan siya cashier. Ngayon po, ako na po yung magiging provider po sa amin. Tuwing nasa trabaho si Judilyn, ang magkatuwang na nagbabantay kay Jepoy, sina Gab-Gab at ang kanyang kuya Joff. Daddy, relax lang, Daddy. Kinakantahan ko po si Daddy lagi yung mga story time. Si Gab-Gab pa mismo ang nag-ooperate ng kama ng ama para makasandal ito. Mabigat. Minsan po, siya rin po yung nagbabike din po sa daddy niya. Mami, ba't na siya nakashort? Pumunta po kami sa palengke. Iniwan po namin si Gab-Gab. Nireview ko po yung CCTV. Hindi ko po akalain na sa edad niyang 5 years old ay may isip niya na pakainin yung daddy niya. Si Gab-Gab, certified daddy's boy. Madalas nga po noon, pagka maabutan niya yan na papasok ang daddy niya sa trabaho, umiiyak po yung bata. Nakakapit po yan sa binti ng daddy niya kasi ayaw niya pong papasukin. Napipilitan po yung daddy niya po na mag-absent po sa trabaho. Daddy, kami ni Daddy, naglalaro ng mga Lego. Nakakapaggala kami. Pero ano ba ang nangyari kay Jepoy at naging ganito ang kanyang kalagayan? Dating lineman sa isang electric company sa Rizal si Jepoy. Pero bisperas ng bagong taon nitong 2021, si Jepoy aksidenteng nasabugan ng kinukumpuni nilang poste ng kuryente. Nakaligtas man, nagtamo si Jepoy ng second-degree burn sa mukha, leeg at mga braso. January 1, nag-cardiac arrest po siya na naging dahilan po ng kanyang pagiging disabled. Yung iba nagse-celebrate ng New Year. Kami po nasa ospital. Iyak po ako ng iyak. Wala po akong ginawa kundi magdasal. 3 buwan siyang nanatili sa ospital, 4 na buwan na naratay sa isang home care facility. Inabot po siya ng 3.3 million. Ang bill sa ospital, pati na ang mga gamot at pang-therapy ni Jepoy, sinagot naman daw ng pinapasukan nitong kumpanya. Yun nga lang, nung natapos na ang kontrata ni Jepoy nito lang Mayo, Ni-stop na po nila yung support po sa asawa ko. Hindi na po siya employed. Kung walang fault or negligence si employer, ang kanyang obligation lang ay emergency assistance. Nasa kagandahang loob na ni employer kung ipagpapatuloy niya yung financial assistance kahit na na-terminate na yung employment. Hindi na yun mandatory. Problema ngayon ni Judilyn kung saang kamay ng Diyos niya kukunin ang pambili ng gamot ng kanyang mister. Ang buwanang maintenance daw kasi nito umaabot ng 40,000 pesos. Gayong ang kita lang niya sa trabaho, 400 pesos kada araw. Kaya dasal ni na Gab-Gab at Joff, magkahimalang gumaling ang kanilang daddy Jepoy. Kasi namimiss ko lang po yung dati po, banding ganun po. Hindi po na isip po sukuhan si Daddy kasi po gawa ng gusto ko na po talaga siyang gumaling. Kami na po yung magiging lakas niya eh. Kami po na mga bata, sa panahong mahina pa po siya. Nangalap ko po si Daddy. Sana gumaling na po si Daddy. Para matignan ang kondisyon ni Jepoy, inilapit siya ng aming programa sa isang physical therapist. May pagkakataon na nahihirapan siya na gawin yung mga bagay na yun pero masusundan niya kung ano yung susunod na gagawin. Tinasuggest po natin na Botox treatment para po yan malesen po yung spasticity na isa sa main concern kung bakit tumitigas yung ating pasyente. At nirekomenda po ng kanyang doktor sa pag-iisip na kailangan po siyang ulitin in 3 months, totaling to 166,000. Yung
yung pasyente natin ay nagkaroon ng hypoxic ischemic encephalopathy. Ito ay parang nawalan ng supply ng dugo, ng oxygen, yung kanyang brain, kaya na-damage. So, rate ng pasyente natin, siguro we have still room for recovery. But there's no guarantee na babalik tayo sa normal. At dahil Father's Day ang aming programa, naghanda ng simpleng salo-salo sa kanila. Father's Day po. Agad ka, bigyan kay Daddy. Bigyan mo kay Daddy, bilis. Abot kay Daddy. Abot mo kay Daddy. O, batiin mo si Daddy. Sabi mo kay Daddy. Sabi. Ano sabi mo kay Daddy? Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Salamat ka sa nagbigay ng tulong. Ano masasabi mo? Salamat. Nagbigay rin kami ng tulong pinansyal para sa mga gamot ni Jepoy. Thank you, sir. Thank you po. Naiiyak siya. Opo. Para po sa iyo, sir. Para sa iyo lahat yan, Daddy. Opo. Ano, sir? Ano? Record. Kuha tubig. Tissue ko yun. Kami po ay galing ng Philippine Physical Therapy Association, CBR Special Interest Group. Kami po ay nagbibigay po ang libreng therapy po, occupational therapy at saka speech therapy. At sa Morong naman po ang PT. Physical therapy. Oh, happy ka na? Ha? Ang daming tumutulong sa atin. Tuloy-tuloy na yung paggaling mo. Sina Gab-Gab at Joff may espesyal ding regalo sa pinakamamahal nilang ama, isang Father's Day card. Daddy, Happy Father's Day. Lubos namin naramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Araw-araw ka namin mamahal. Aalagaan ka namin at pagsisilbihan. Salamat sa lahat ng pagsakripisyo mo. I love you, Daddy. Mahal na mahal ka namin ng mga bata. Happy Father's Day. I love you. Daddy, nagawin na kung tayong dalawa. Kung ka na po, Daddy, para makapaglaro na po tayo. I love you, Daddy. Hindi ako magsasawa na alagaan ka. Ako ang magiging lakas mo habang mahina ka. Mahal na mahal kita. Hindi magbabago yun. Mabuwal man ang haligi. Ang tahanan, hindi basta-basta magigiba. Lalo't kung ang pundasyon matibay na pagmamahalan ng pamilya. Gento! Hindi na talaga maawat ang Pinoy pop group na SB19. Lalo't meron silang bagong hit na kanta. Kung akala nyo, naging madali na ang mga dance challenge sa TikTok. 1, 2, 3. Aba hahamunin daw kayo ng dance challenge na ito. Paano? Gento! Gento, dito basta-basta bindo. Nino, makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Sino kayang bubunan makakita lang ng hinto? Hinto, kahit na wala pang hinto. Gento. Kahit pa komplikado ang choreography, ang mga danceries hindi nagpatalo. Gento kung gento. Gento, dito basta-basta bindo. Nino, makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Ang batang ito, kahit pa sa kalagitnaan ng pagtulog, basta marinig ang gento, tatayo para lang ipakita ang kanyang swag. Pati foreigners at celebs, kumasa na rin. Ano kaya mo? Sino kayang bubunan makakita lang ng hinto? Si
Ministrillo. Hindi rin nagpahuli sa kakagento. Kasama si Gento, as in Jeneline Mercado. Ito ang kinababaliwan ngayong dance craze mula sa pinakabagong hit song ng Pinoy pop phenomenon na SB19, ang Gento Dance Challenge. Gento, 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 dito basta-basta bindo. Di mo makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Sino kayang bubunan makakita lang ng ginto? Ginto, kahit na wala pang hinto. 100% bawat bitaw ko. Mismo, eto kaya mo? Basta-basta makakakita ng ginto. Pagka-release ng kanta, pasok agad sa Billboard World Digital Song Sales. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Gento? Basta-basta makakakita ng ginto. Ang nakakaalam daw nito, mga Kabitenyo. Same word po siya ng ganito. Parang pinaikli po siyang ganito. Parang tamad na pagsalita. Gento kasi. Ayon naman pala. Gento, Gento, dito basta-basta bindo. Kung marami hooked ngayon sa kantang Gento, ang mga 18 o yung tawag sa fans ng SB19, naaliw nung nakita ang litratong ito. Ang promodizer kasing nasa picture, hawig daw sa SB19 member at The Voice Generations coach na si Stel. Good job, Stel of SB19! Isang Gento naman dyan, Lods! Ang lalaki sa viral photo, ang promodizer sa isang supermarket sa Makati na si Mark. It's your boy, Stel. Na nalitratuhan nitong Independence Day. Nakiuso lang kami sa nakikita namin sa Facebook na gumagawa ng mga ganun na vlog. Unang comment doon may nagsabi na, "Uy, si Stel to ah." Mula kasi sa kilay, ilong hanggang sa bibig. Carbon copy daw si Mark ng vocalist, lead dancer at main choreographer ng SB19. Tinupag talagang magingay. Gento, 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 dito basta-basta bindo. Di mo makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Uy, panindan natin yan ah. Sa mga unang taon na nakilala ang SB19, si Stel nakatikim pa raw ng masasakit na salita. Pinaka nati-trigger lang po talaga siguro ako. Pag lagi po nila akong ina-atake when it comes to visual po, yun lang po, lagi po nila sinasabi, parang paano ka napunta sa grupo na yan kasi ang pangit mo noon. Bagay na pinagdaanan din daw ni Mark. Yun na ako dyan, lampa, payatot. Sinabihan ako na, ang pangit-pangit mo. Si Mark inalat na rin daw sa pag-ibig. Nagka-girlfriend ako. Umuwi ako ng probinsya, nagpaalam ako sa kanya. Pagbalik ko ng Manila, may karib-in na siya. Sabi ko sa sarili ko, ano ba talaga ako kapangit para ipagpalit? Pero pinili niyang mag-focus sa trabaho at ipinagpapasalamat daw niya na dahil sa pagkakakumpara ng ilan sa kanya kay Stel, kahit paano raw, tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili. Idolo ko na talaga siya, si Stel. Kaya nito lang Webes, isinama namin si Mark sa gig ng SB19. Nervyos ko sa kaba, talaga sobra kaba. Mapansin kaya si Mark ng kanya raw ka-look-alike? Ang dance steps ng Gento mula sa choreographer ng SB19 na si J. Joseph. Gento, Gento, dito basta-basta bindo. Di mo makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Dating miyembro si Jay ng sikat na dance group na XB Gensan. Minsan na rin daw nawalan ng gana sa pagsasayaw si Jay, lalo na nung tumumal ang kanyang projects. Hindi ako masaya. Lahat ng gagawin ko, parang nag-fail. Nag-decide na talaga ako na stop na ako sa pagsasayaw. Nag-church ako noon. Tinignan ko, may nag-chat. SB19? Tingin ko lang, ito yung pinapanood ng kapatid ko ah. Siguro ayaw pa ako patigilin. Nagulat lang din ako na babayran sa ibang bansa. Dami na nag-chat sa akin. Pero sa totoo lang nahihiya ako. Kung sa akin lang din, gusto kong makilala dahil dun sa gawa ko. Sino kayang bubunan makakita lang ng hinto? Hinto kahit na
bawal bitaw ko. Mismo, eto kaya mo. Basta makakakita ng gento. Heto, hindi lang daw millennials at Gen Z ang kayang kumasa sa Gento Dance Challenge, pati na Thunders. Gaya ng mga lolang ito na nasa Gento Golden Age na. Gento, dito basta bindo. Need mo, makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Ang mga lola TikToker. Dito sa Binyan City sa Laguna nakatira, sila ang magkakapatid na Darlita, Melvi at Rodora, also known as Millennial Lolas. Since nang maliliit kami, banding na namin ang pagsasayaw at ang pagkanta. And ano ko, ang mga kapatid ko na, sige, TikTok tayo. Tapos yung ikot ng kamay. Si Nanay Rodora ang tagaturo raw ng steps. Basta ang importante, magkasabay-sabay kami. Kung mga sayaw na malumanay lang, okay, madali namin masundan. Pero pag ganyan sabi ko, puro hip-hop yan. Paghirapan tayo dito. Sunod naman nilang kakaririn ang kanilang OOTD. Parang nasanay na kasi ako na suot ng ganito mga damit. Oras na, hindi para mag-bingo, kundi mag-gento. Tinupak talagang mag-ingay. Gento, dito basta bindo. Need mo, makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Oo, kayang-kaya raw nila. Bawal bitaw ko, mismo, eto kaya mo. Basta makakakita ng gento. Samantala, balikan natin si Mark na umaasang makita ng personal ang ka-look-alike daw niyang si Stel. Kaya nanood siya ng gig ng SB19. Kaba, talaga sobra kaba. Pero bago yan, nagpakilala muna siya sa fans ng SB19. Papakilala kami sa inyo. Sure! Kilala niyo ba sa... Sinong kamukha niyang Pag naka-side view siya, asubutan niya kamukha si Stel. Kasi kailay. Ano kasama niya niya? Maya-maya pa, nag-perform ng SB19. Dito basta bingo. Need mo, makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Sino kaya mo muna nakakita lang ng... At dito na nagsimulang magpapansin si Mark. Mapansin kaya siya ni Stel? Pugi pa ng kamal ko. Kamuha ko talaga. Ang saya, sobrang saya. Gento, dito basta bindo. Need mo, makumpleto parang bento. Gento, ano kaya mo? Basta't may gininto ang talento, paniguradong bingo! Kikinang ka ng 100% gento! Basta makakakita ng gento. Noong dekada 90, madalas ang mga krimen o patayan na chop-chop. Kamakailan lang sa Antipolo, nakita ang katawan ng babae na putol-putol na. Sino kaya ang nakagawa ng karumal-dumal na krimeng ito? Magtatanghali nitong June 9, inireport ng isang mangangalakal ang nakita nitong garbage bag sa ilalim ng tulay sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Ano meron? Nangilabot daw ito sa tumambad sa kanyang laman ng bag. Positive. Tao daw? Ang laman ng garbage bag ay parte ng tao. Kuya! Yung ulo wala. Kaya nabubuksan niya na. Sa isang bag, magkasama po yung binti at lower arms. Tapos yung isa, kasama po yung upper arms at saka yung ulo.
Alas 3 naman ng hapon nang nakatanggap ulit ng report ang mga otoridad sa na-recover ding garbage bag sa gilid ng highway sa Barangay San Jose. Bito ka! Tanggaling ulo, ma'am! Bumaba po yung boss namin. May naamoy siya nangangalingasaw. Tao, boss, oh! Tanggalin mo pa yung plastic. Kamay, paano? Katawan, oh! Pinatawag po ako at pinababa dito. Tanggalin plastic. Tao, boss, oh! Ang laman nito, torso. Hanggang sa liig po ang putol. Dito po sa bahaging ito, makababa doon sa may saging na yon, talaga pong mabantot na po. Nakumpirma nilang galing sa iisang tao ang putol-putol na katawan dahil sa natagpuan sa binti nitong tattoo. Sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito? Ang biktima, mabilis na binansagang chop-chop lady ng Antipolo. Ang bangkay, positibong kinilala ng tattoo artist na si Vince. Katawan daw ito ng kanyang live-in partner, ang 37 anyos na si Lani. Confirm naman po dahil po sa mga tattoo ni Lani na pinakita nila sa akin. 4 na taon na raw nagsasama sina Vince at Lani na nagkakilala sa tattoo shop. Customer ko siya sa tattoo. Pagkatapos ko magtattoo, niyayaya niya ako minsan lumabas kami. Giver si Lani. Ibibigay niya yung lahat para sa pamilya niya, para sa mga anak niya. Hindi siya nagtitira para sa sarili niya. Ang mabigat lang daw sa kalooban ni Vince, nung araw bago mawala si Lani, tama na nga, huwag ka na magbintay. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo. Kasi nang balik na siya ng very light, umilag siya. Tapos tumama po yung head niya sa wall. Sabi ko, mahal, tama na, stop na. Sabi ko, huwag na tayo mag-away. Sabi niya, ayoko na dyan sa loob. Hanggang sa sunod na lang daw niyang nabalitaan ang malagim na sinapit ng kanyang kinakasama. Siyempre, sir, namimiss ko yung asawa ko. Love po. Dito sa Barangay de la Paz, nakaburol ngayon ang mga abo ni Lani. Siya po ang nag-aalaga sa akin. Mabigat, sir, para po sinukluban ako ng ulap. Si mama po, matapang po yan. Hindi niya hinayaan na papahama kami sa labas or may maaway sa amin. At tila may pahiwatig na raw si Lani sa kanyang sasapitin. Tay, pag umakyat ako doon sa bundok, pira-piraso na ako dito nga ibaba. Naulila ni Lani ang 6 niyang mga anak, kabilang na ang 19 anyos niyang panganay na si Stephanie. May unang naging partner niya po si Papa. Yung naging anak po, 2 po. Pangalawa po si Tito Toto. 3 po naging anak nila. Pangatlong kasama niya po si Vince. Mayroon po silang isang anak. Labi ng isang babaeng isinilid sa ilang supot natagpuan sa Pasay. Hindi ito ang unang kaso ng chop-chop na ang biktima, babae. Matatanda ang taong 1993, malaking balita ang ginawang pagpaslang at pagputol din ng katawan ni Elsa Castillo. Pero ang isa sa pinakanaunang kaso ng chop-chop na itala noon pang 1967, nung ang putol-putol na katawan ng 28 anyos na si Lucila Lalu natagpuan sa iba't ibang mga lugar sa Kamaynilaan. Magpahanggang ngayon, hindi pa nalulutas ang kasong yon. Case unclosed. Pero balik tayo dito sa bagong kaso ng chop-chop sa Antipolo. Sino ang pumatay kay Lani? Ang mga otoridad, meron ng suspect. Noong 4 PM po, umalis po siya sa Sitio Sagipin, papunta na po siya sa Sitio Kabkab. Dadala niya na po yung mga garbage bag na binili niya, papunta doon sa pinangyarihan. Tapos 4:30 PM, pag-chop-chop sa katawan ni Lani. Sino ang kanilang person of interest? Wala pa naman akong tinatanong sa kanya, bigla siyang umiyak at saka humagulhol. Doon na po ako, sir, na hinala na meron siyang kinalaman sa pangyayari na ito. Siya ho talaga yung nag-iisang nasa isip namin na gagawa po nun kay mama. At nasaan na rin ang iba pang bahagi ng katawan ng biktima? Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga ng mga otoridad, may umamin. Nung that time na kausap po siya, hindi po siya makatingin sa akin ng diretso. Tapos namumutla po yung labi niya at saka yung mukha niya. Doon ako kinabahan, nakpatay. Walang iba kundi ang live-in partner mismo ni Lani, si Vince.
ang bewang at upper leg ng biktima na nakabalot din ng itim na plastic. Ayon na rin sa itinuro ni Vince, nakita sa Sitio Kalumpang sa Barangay San Jose. Ito na po yung huling parte na itinuro ng suspect natin matapos magbigay ito ng kanyang confession. Inamin niya po sa abogado niya, lahat na pangyayari ay siya ay may kinalaman dito. Siya po ang pumatay at saka nag-chop-chop sa kanyang kalibin partner. Paanong nagawa ito ni Vince sa sarili niyang karelasyon? Ako yung pumatay doon sa partner. Isang babae mula sa Rizal, chinap-chap at itinapon ang putol-putol na bahagi ng katawan sa magkakahiwalay na mga lugar sa Antipolo City. At ang umaming may gawa nito, walang iba kundi ang kanyang live-in partner, si Vince. Ako yung pumatay doon sa partner. Gaya ng ibang magkarelasyon, madalas daw talaga silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nag-aaway kami minsan sa harap ng anak namin. Hanggang umaga nitong June 7, tama na nga, huwag ka na nga magbintay. Nung muli na naman daw silang magtalo. Ikaw ang tigas ng ulo mo! At ang ugat daw ng kanilang alitan, droga. Oo, marami po nakakaalam dito. Kasi nasaktan po niya sila. Noon pa man daw kasi, sina Vince at Lani nadawit na sa isyung droga sa kanilang lugar. Ako ay user, di pa ako nagbebenta. Siya po, dating pusher. Napag-alaman natin na ito ay nakulong na noong 2017. Matapos itong magtangka na magpuslit ng illegal na droga sa aming detention facility. Nagtalo kami about gusto niyang pagbalik sa pagtitinda ng drugs. Parang inaambahan niya ako. Sinampal ko na siya ng very, very light. Umilag siya. Tapos tumama po yung head niya sa wall. So nagsisisigaw siya dun sa mga kapitbahay. Ayoko talaga na naiskandalo ako. Pinapasok ko siya, inata ko siya, sigaw siya ng sigaw. Natumba siya, dun ko po siya sinuntok sa ganito. Inangat ko siya, di siya nagre-respond. Nirevive ko siya dahil gusto ko na bumalik yung malay tao niya. Tapos binilisan ko siya ng binilisan. Tumunog po yung ribs niya. Wala talaga akong balak na chop-chopin siya. Naisipan kong bumili ng garbage bag para mailabas ko lang si Lani doon ng buo sa bahay. Tapos yung garbage bag kasi na nabili ko is maliliit lang. Ayun, kinat ko si Lani. Naguluhan na po ako, na mental block ako. No choice na ako. Tapos pumikit ako, nagdasal po ako. Sabi ko, sorry ma, sorry Lani. Nilinis ko yung mga possible na pwede makita. Then after that, naligo po ako. Ginawa ko yung mga bagay na pagtapon malapit sa bahay nila Lani because gusto ko rin makita nila agad. Yung ginawa ko yun is di po ako gumamit ng kahit anumang drugs. Nung huli akong gumamit is last month. Si Stephanie, aminadong dati na ring nadawit sa isyu ng droga ang kanilang ina. Pero hindi raw ito naniniwala sa kwento ng kanyang amain. Inarinig nga po namin yung alibay ng lalaki, hindi kami naniniwala ho. Si mama po, although nagawa niya ho yun dati, hindi na ho ibig sabihin na masama siyang tao. Napakabait niya. Napagmahal niya na mama. Yung dati niyang kaso, hindi ma-define ng pagkatao po ni mama. Kahit kailan. Dati pa raw na pinagbubuhatan ng kamay ni Vince ang kanilang ina. Si Vince po yung unang nanakit kasi hindi naman ho yan mananakit si mama ng walang dahilan po. Namin ko po na nasasakitan ko sila. Mahilig kasi siya sir mag-iskandalo. Pag umuwi dito ang lalaki, binubugbog yan sir. Sumisigaw yan, tatay, tulong. Ang madalas daw nilang pag-awayan, di umano, mga babae ni Vince. Aminado ako na nagchichit ako kay Lani. May mga nagiging babae ako. Maraming beses ko siya sinabihan po na hiwalayin na. Feeling ko po, dahil natatakot siya, third relationship niya kasi yan eh. May anak pa siya. Takot siya na mawalan ulit ng tatay yung anak niya. Mahal na mahal niya ho talaga yung lalaki. Ano nga ba ang mga tinatawag na warning signs para sa mga magkarelasyon para hindi humantong ang lahat sa pisikalan at krimen? Abusive yung relationship kasi battered na yung anybody. Lalo na kung involved ang drugs dyan. You can ask also the help of a mental health professional for her to or him to be able to realize that there's something wrong with your partner. Kung talagang you want to live with it, then best na both of you should undergo counseling and possible psychotherapy. Self-care is very, very important
important. It's not being selfish na sabihin mo, ay maghihiwalay kayo. Saan din ba pwedeng lumapit ang mga nakararanas ng pang-aabuso sa kanilang mga karelasyon? Base dun sa National Health Demographic Survey, 1 out of 4 married women suffers from physical violence. Andyan ho yung Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Children. Kasama dito yung physical violence. O pwede silang dumulog sa mga VAU desk ng mga barangay at mga kapulisan. Nandyan din ho ang serbisyo ng Commission on Human Rights. Kami sa Center for Women's Studies at saka mga women's groups, ang una naming sinasabi, we start with self-empowerment at saka yung responsibilidad din ng komunidad. Kung may kapitbahay na naririnig na nagbubugbugan, pwedeng tumawag sa isang opisyal ng barangay. First indicator po na meron pong violent behavior sa ating community ay isumbong po agad kasi eventually mag-elevate po yung kanyang behavior na which may lead in this kind of incidents. Si Vince, nasa kustodiya na ngayon ng Antipolo City PNP, Police Community Precinct 2. Cause of death po natin, according to SOCO report, head trauma po. Malakas na puwersa sa ulo. Nung chinachap-chap, patay na po talaga yung victim. Murder po ang ating kinaso sa kanya. When you're under the influence of drugs, you can have violent tendencies because of hallucinations. Seek help. Go to the right facilities like us. We'll educate. Important is to save that person already from an outcome that you never know. Sa pamilya ni Lani, pasensya na kayo. Kung ano man yung nagawa ko sa mama ninyo. Tay, sorry po, nagsinungaling ako sa'yo ha. Nagsasisi po talaga ako. Mahal, pasensya ka na. Kung ano man yung nagawa ko sa'yo, kung ano man yung pambababoy na nagawa ko sa katawan mo, sa anak ko rin, pasensya ka na. Sana mapatawad niyo po ako. Jesus, kung pwede lang kung anong ginawa niya kay Lani, ganun din sana ang sabitin. Ito mapwede lang, sir. Maski masakit yung ipin ko, ngat-ngating ko yung mukha niyan sa galit ko ngayon po. Ilang pamilya at relasyon na nga ba ang nasira ng droga? Ilang mga buhay at mga pangarap ang nagkapira-piraso dahil sa bawal na gamot? Ngayon, sina Stephanie at ang buo nilang pamilya gagawin daw ang lahat para buong-buong makuha ang katarungan sa sinapit ng kanilang ina. Gagawin namin ng lahat para mabulok siya doon. Hindi nag-e-enjoy justice siya sa pagkulong kay Vince. Dapat magdusa yun every day, every minute. May gumagalang pusakal daw dito sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ang puntirya, hindi raw pera, alahas o mamahaling gadgets, kundi mga pusa. At tila choosy raw ito dahil ang tanging binibiktima, yun lang mga pusang may breed. Choosy, edi meow. Isa sa mga nawawalang pusa ang pure Persian cat na si Tapti, alaga ni Jeline na missing since January 10. Gray-white po siya na tricolor po siya na may pagka-red. Orange, malambing po siya. Si Tapti, regalo raw sa kanilang mag-asawa ng kanyang biyanan. Wala naman akong kakayanan bumili nun. Ang original price po ng pusa na yun, hindi po bababa sa 8.5 to 9K po. Natuwa ako sobra kasi pangarap ko po yung magkaroon ng magandang pusa. Palaiyak ko, naaalala ko kasi pusa ako. Spoiled daw si Tapti kina Jeline. Kasama po namin sa pagtulog, kinakomplete po namin yung vitamins niya hanggang sa cat food. Pinapabet po namin siya. Tinuring ko ng pangalawang anak ko talaga. Kaya nung nawala siya talaga, na-depress talaga ako. Ako talaga yung unang na-depress kasi ako po yung nagpalaki sa kanya mula nung baby po siya. Kwento pa ni Jeline, pusang gala raw talaga si Tapti. Pero lagi naman daw itong nakakauwi. Hinahanap po namin siya. Kala po namin nandito po siya natulog. Nung tanghali na napansin namin na wala na talaga siya. Ito po yung palatandaan ni Tapti, yung collar po niya. Nung araw po kasi na yon, hindi po siya comfortable. Kasi parang nagka-ear mites po siya. Tinanggal ko po. Tinawag ko po siya sa pangalan kong Tapti hanggang maga gabi. Hinahanap ko po siya hanggang sa nakarating po kami sa kung saan-saan. Niisip ko po kung nasan ba siya, kumain na ba siya. Okay pa po ba siya? Kutob ni Jeline, hindi lang naligaw si Tapti, sadya itong ninakaw.
Dito ko po huling nakita yung pusa ng maga, alas 9. Ang masakit pa kay Jeline, nasundan pa raw ang pagkawala ng kanyang alagang pusa. Pati kasi ang mga anak ni Tapti na sina Tipsy at Shasha, sunod ding nawala. Naduda niya, pinag-interesan ng tinawag niya Katwatan. At sa paghahanap ni Jeline kay Tapti, nadiskubre niya na hindi lang pala siya ang nawawala ng pusa sa kanilang lugar. Ay, hindi na ito kakubiro. Nawala ng pusa. Talaga pong may kumukuha yun. Isa pa sa mga nawala na pinaniniwalaang ninakaw din ng serial catnapper, ang Siamese Persian cat na alaga ni Lina. Missing mula noong February 20. Maganda buntot no, nakataas yung buntot, kaya cute na cute talaga yun. Baka may nangunguha ng pusa dito sa atin at imported lang yung kinukuha. Biktima rin daw ng pusakal ang Persian cat ding si Summer, na alaga naman ang kabarangay ni Jeline na si Rodalyn, na wala nito lang Miyerkules. Parang anak po, nililiguan po namin yon, binibilan ng pagkain, ginugupitan pa po ng kuko, nililinis pa po yung tenga. Actually, kahit sino pong tao mawak doon, nahahawakan. Mabait po na pusa. Si Rodalyn, 10 ng iba pa niyang kapitbahay na nanakawan ng muning, naniniwalang maaaring iisang tao lang ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga pusa nilang may breed. Takot din kasi baka mamaya saktan nila, sinasabi baka katayin, kawawa naman po yung pusa. Pero bakit nga kaya nagkakawalaan ng mamahaling mga pusa sa bayan ng Zaragoza sa Nueva Ecija? Baka po ibenta. Para pagkakitaan o paramihin ng pusa. Totoo kayang may pusakal sa barangay na ang puntirya, mga imported na pusa? Ang kaso ng mga nawawalang pusa, inilapit namin sa mga otoridad. Ayon sa PNP Zaragoza, ang balibalitang catnapping ngayon lang daw nakarating sa kanilang tanggapan. Sa kasalukuyan po, wala po namang report na nakakarating sa amin tungkol sa mga nawawalang pusa o kung anumang domestic animal dito sa lugar namin. Gayunman, ipinangako nilang kung meron man talagang nasa likod ng sunod-sunod na pagkawala ng mga pusa, sigurado raw tutugisin at kakalmutin ng batas. Pag natuntun po natin kung ninakaw o kung ano man ginawa nila sa pusang nawawala na yan, maaari silang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 8485 o yung ating Animal Welfare Act of 1998. Panawagan din po sa mga mamamayan na maaring nakakita, paki-report na lang po dito sa aming tanggapan para mabigyan po ng kaukulang aksyon. Madalas sinasabing ang mga pusa may siyam na buhay, kaya umaasa ang mga nawalan na ligtas pa ang kanilang mga alaga. At kapag na-corner raw nila ang salarin, lintik lang daw ang walang kalmot. Umaasa po ako na mabalik po yung pusa ko. Kahit po, ibalik po nila sa akin. Naghihintay pa rin po ako. Ang dapat sana'y masayang videoke session sa Agusan del Sur, biglang nabalot ng tensyon at katatakutan. Sa kalagitnaan ng pagvivideoke ng pamilyang ito sa Bayugan City, Agusan del Sur, pare-parehong nanindig ang kanilang mga balahibo. Sa gitna kasi ng kanilang jamming, may misteryosong boses ng matanda na bigla-bigla na lang daw sumingit at kumanta. Record lang ka na mo, pero yung pakita sa mong na. Sagit ka na siya. Hadlok ba ni Uy, ginoo ko ang lamig pakinggan? Kuyawan nga ng limbaw. Ang nakapagtataka rito, wala naman daw silang kasamang matanda. Puligid siya pag sa microphone. Puligid siya. Kung walang kay walay bukawan, ang pagmahalin kabus kong Ang mahiwagang tinig na gawa pa raw tapusin ang isang buong kanta na ang inawit, hindi raw sila pamilyar. Kung bahandi ang maingan ko, kana tinuod apan ang pagpapalala.
nga ba ang boses sa videoke? At ano ang kanyang inaawit? Record lang ka na mo ha, pero yung pakita sa mong Ang video, kuha nito lang nakaraang linggo sa terrace ni na Christine. Akala ko kasi ads. Record lang ka na mo ha, pero yung pakita sa mong That time kasi, sabi ko sa kanya na tigil mo na kasi umulan na. Din pagbalik ko, umanta na yung busis. Ang pagmahaling bus kong Ang kanilang nai-record, parang boses daw ng matandang babae. Doon na ako nanginginig dahil nga sa lamig ng boses niya at hindi ko familiar pati yung song niya. Malinaw din daw nilang narinig ang misteryosong tinig. Basin ako o mamatay, simba ko. Pag namatay daw, wag naman sana. Kaya doon na tumindig talaga yung balahibo ko. Mato na kuyawan mi, nakatingami nga, nagtingog. ngano ka nga di ko Sigurado naman daw silang walang ibang pwedeng panggalingan ng boses sa kanilang kinapupwestuhan. Malabo rin daw na biglang may nag-connect sa gamit nilang speaker. Tutot mo na pero kailangan mo muna i-pair. Imposible namang mag-i-interrupt talaga. Kailangan malapit yung nakakonect. Hinala ng mag-anak ang nai-record na boses sa video, posibleng isa raw sa 3 matanda sa kanilang bahay. Pare-pareho na raw ang mga itong patay. Nagparamdam pa nga raw ang mga ito kamakailan sa panaginip ni Christine. Ako yung nagitar sa loob ng bahay. Manta sila, nag-i-enjoy sila, tapos ako daw yung nagtutugtog. Una nilang pinaghihinalaan ang kanila raw Lola Lourdes na namatay noong 2003. Baka si Lola daw kasi paboritong kanta daw yun. Posible rin daw na ito ang kapatid ng kanilang Lola Lourdes na si Mauricia na 2 dekada naman nang namayapa. Pares lang din sila yung mahilig sa old song. Ang huli nilang hinala ang sumakabilang buhay na ina ni Christine noon lamang 2012 na si Evelyn. Mahilig po daw siyang kumanta at malamig din boses nun eh. Siguro basin nakalimot na sila kay di ba bisan patay na ang tao nagkinahanglan man gyud na og kanang gugma bitaw. Si Christine in-upload ang video sa Facebook. Tinatanong ko lang po talaga kung anong title noon at saka para naman po malalaman kung sino at ano talaga ang nangyari. Hanggang may nakakilala sa pamagat daw ng kanta. Ang awiting ito, isa raw classic Visayan song na ang pamagat Dolor. Na-release siya in the year 1997. Gi-compose siya ni Gibbs Cabral and was interpreted by Emil Lucinadas. Basically, a love song siya na dedicated to a girl na nagngangalang Dolor. Dolor, what ang katahap ning pagbati ko. Na umiibig sa isang babae na probably di siya pinipili kasi nga wala siyang bahandi or we call that yaman. Sagip ka na siya. Pero nananatili pa rin palaisipan kung kaninong boses ito. Gayong wala namang matandang kasama si Christine sa bahay. Tulala kami doon, nakanganga. Kumapit ako sa kanya kasi takot. Videoke session ng mag-anak sa Bayugan, Agusan del Sur na balot ng katatakutan nung sa kalagitnaan ng kanilang jamming may kakatwa at misteryosong boses na kumanta. Sagip ka na siya. Record lang ka na mo ha, pero yung pakita sa mong Si Lola daw, paboritong kanta daw yun.
Ang aming team nag-imbestiga. Sa pagtatanong-tanong nila sa barangay, may nakapagturo sa kanila sa isang bahay na ilang metro ang layo kina Christine, na ang naroon, mahilig din daw mag-videoke. May kabusis man yung umaawi si Linda. Lagi siya nagkanta ng dolor. At ang babaeng tinutukoy ng kanilang napagtanungan, si Nanay Erlinda na buhay pa. Ayon sa kanya, June 11 din daw sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Sa oras din na nai-record ni na Christine ang video, nag-videoke rin daw siya sa kanilang bahay. At ang kanya raw kinanta, walang iba kundi ang awiting Dolor. Saan ka gibog dolor? Hinay ang among microphone. Pero wireless po ang gamit ninyo? Wireless. Bago ka raw kumanta, may sinabi raw na kung mamatay ako, wag naman sana. Wala. Baka yung sa lyrics ng kanta. Wala po. Kung magbata, patya. Boses nga bang talaga ni Nanay Erlinda ang nai-record ni na Christine? Sige nga, pakinggan natin. Dolor, anang bituon nga nagasigan, maoy timaan sa akong guma. Amor nga nung kaha, nga di ko Amor na kung sa ko. Record na ka na mo ha, pero yung pakita si Mong natawag ka niyo, hain ka na, ikang dulungan, kung sa'yo Pero ang ipinagtataka pa rin nila, paano kaya ito umabot sa bahay ni na Christine na ilang metro rin ang layo sa bahay ni na Nanay Erlinda? Ipinaliwanag ito sa kanila ng isang physics professor. Pinasabi niya dito is 261.8 and dito 261.8 din. Ibig sabihin nun, kapag kumakanta ka, tapos gumagamit ka ng microphone na hindi ka parehas ng frequency dito, hindi talaga siya gagana. So, ibig sabihin, okay lang na hindi magkaparehang brand at least pareha ng frequency? Yes po. How many meters po? Yung iba, kaya hanggang 50 meters lang. Yung iba naman, kaya kahit 100, kahit 200 meters. Na-try nyo na ba, ma'am, na like kumakanta kayo kahit nandun or sa Oo, away? tinatry ko dun banda, pero hindi na siya gumagana. Kasi rechargeable battery yung ginagamit. May tendency na halimbawa fully charged yung battery nung microphone, nakaparehas ng frequency niya, kahit nasa malayo, pwedeng makapag-transmit ng good quality ng audio. Kung time na nag-video kayo, sure kayo na wala kayong kasabay? Feel ko wala. Pwede naman, ma'am, na wala kayong narinig na kasabay nyo. It could be somebody na kapitbahay nyo na medyo malayo, basta within reach, no? Aabot yung signal. Tapos full charge. Testing 1, 2, 3, 4. 50 meters. Malayo na. Wala nang signal. Patay na. May tunog pa. Okay. So this is roughly 90 meters. Okay, may tunog pa. So this is roughly 120 meters. Yung receiver, kaya niyang marinig ang signal doon sa transmitter. Yung unit na nakakabit doon sa speaker, kaya niyang hagilapin kapag kaparehas yung sinasabi doon sa microphone na yon. Para na rin sa ikapapanatag ng loob ni na Christine, ipinabless pa rin nila ang kanilang bahay. Marami ako inasip ko talaga. Pero pag nabigyan naman ng talaga, point, yun siya talaga, maniniwala ko. Sakit ka niya siya. Record na ka na mo ha, pero yung pakita. Tunay ngang sa pagkanta, kumukonekta ang ating mga isipan sa ating puso. At ang ating puso naman, umaawit sa ating kaluluwa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.